Ganitong luto naman sa tahong ang ginawa ko mga katrops. Ginisa ko lang tapos sinabawan at pinaibabawan ko lang ng talbos ng sitaw. At nagprito na rin ako, nilagyan ko ng crispy fry. Abay grabe, sulit na sulit. Nagimbag ta sabaw na mga katrops. Fresh na fresh ko naman. So, ayun mga katrops, for today's video, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. Bale, meron nga tayo ditong napakaraming tahong. Hindi nga namin ito binili sa palengke dahil nakuha nga nila ito. Kaya naman nakalibre tayo for today's video ng pangulam. So, dahil kakakuha nga lang nila ito kahapon, kaya naman may putik-putik pa. At binanlawan ko nga lang ito, tapos ayan, kung napapansin nyo ay meron nga siyang lumot, kaya naman kailangan natin yung tanggalin. Dahil nga sa lumot na yan ay meron pa nga nakadikit na mga putik. Pangit din naman kapag ka nasama natin yan sa pagluluto. Baka mamaya pag sinabawan natin maging putik na yung kulay niya. O diba, tignan nyo naman yung mga natanggal kong lumot oh. So dahil hindi ko nga nabanlawan ng maigi kanina, kaya naman ayan, babanlawan na natin ng maigi. Siguro mga nasa 5 beses ko nga itong nabanlawan hanggang sa maging malinaw yung tubig na water. Bale, kung napansin nyo nga sa intro ng aking video mga katrops, ay ang luto nga na gagawin ko ay sinabawan tapos prito. Ayan, malinis na to mga katrops. Dahil okay na nga yung tahong, kaya naman ayan, isunod na nga rin natin ditong maggayat ng mga panggisa. Sibuyas, luya at bawang lang naman yung gagayatin natin. Itong tatlong sangkap lang naman na ito ang isa sa magpapasarap sa ating lulutuing ginisang tahong. Ganitong gayat nga lang yung ginawa ko sa sibuyas at luya, medyo malalaki. Tapos itong bawang naman ay medyo ginayat-gayat ko nga lang ng medyo maliliit lang para mas lumabas nga yung aroma. So dahil okay na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin natin, kaya naman tara, simulan na nga natin maggisa mga katrops. Inuna ko na ang gisahin dito yung luya, tapos sinunod ko na nga rin itong bawang, tapos sinunod ko na nga rin itong sibuyas. At ginisa-gisa ko nga lang ito ng maigi hanggang sa maging ganito na nga yung itsura niya na parang nagbabrown na, tapos sinunod ko na nga rin ditong ilagay yung tahong. Abay, pagkalagay ko nga ng tahong ay nako, talaga namang umalingasaw yung napakabangong amoy. Mas lalo tuloy akong natakam. Medyo matagal-tagal na rin kasi nung last na nakapag-ulam kami ng aking malabsang ganito. Hindi ko na nga matandahan kung kailan nga yung huling kain namin ng ganito. So ayun, nilagyan ko na nga pala ito ng tubig na water, tapos tinimplahan ko lang ng patis at magic sarap. Tsaka ko lang ito hinalo ng kaunti at pinakuluan, tapos pwede na nating lagyan ito ng pinong paminta. Nakulangan nga ako sa patis na inilagay ko kanina, kaya naman nagdagdag na nga ako ng kaunting asin. Tsaka lang natin ito ay mekos-mekos mga katrops para mahalo nga yung mga nilagyan natin. Abay, tignan nyo naman yan mga katrops. So hindi pa nga naluluto pero talaga namang nakakatakam na. Ginigilid ko nga lang itong tahong para nga meron tayong paglagyan ng talbos. Hindi ko na nga sana isasama to dahil ayaw nga ng aking malab. Dahil baka nga daw mag-iba nga yung lasa ng sabaw. Sabi naman namin ng mother niya, abay ihalo na lang namin dahil sayang din naman kung hindi ihahalo. Tsaka para magkaroon na rin ng gulay at kulay. So ayun, kung umabot ka nga pala sa part ng video na to ay pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito napanood para nang sa ganun alam ko kung hanggang saan nakarating itong aking vlog. At maraming salamat na thank you nga pala sa mga katrops natin dyan na laging nagla-like, comment and share sa aking mga video na ina-upload. At ayan, luto na, kaya naman tinikman ko na. So paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share tong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!